10 piso, naisip mo muna. Hindi mo naniniwala, bago mo sinuntok yung kalaban mo, inisip mo muna. Hindi mo muna sinuntok. Naisip mo muna, susuntokin na. Gawin sinuntok. Pero, sino naniniwala na bago ka ng loko, inisip mo muna kung paano ka mag-loko. Parang wala akong sa tingin. So, iniisip mo lahat. Ganyan natin din iniisip natin. That's why simple, nagkaroon din ng struggle dyan, although you are familiar with this verse. Sabi po, doon sa Romans, I do not do the good I want. Sabi ni Paul, pag the evil I do not want is what I keep on doing. Naawa sa sarili niya. Sabi ni Paul, ayaw ka naman gawin yung mga bagay nito. Pero ba't nagagawa ko pa rin? Kasi may kalaban siya sa kanyang isip. So are you ready to learn the keys for you to win the battle for your mind? How many of you want to alisin yung mga takot on your mind? Sino din yung mga takot on your mind since elementary ka na ngayon sa isip mo pa rin? Okay, so here we go. Here are the keys, amen, and principles from the Bible so we can win this battle of the mind. Number 1, are you ready? So, I must not believe everything I think. Huwag mo raw paniniwalaan lagi yung naiisip mo. Because we naturally feel that if we think something, it must be true because it comes from within us. Ibig sabihin, lahat daw po ng narinig at naiisip natin, huwag natin agad paniniwalaan. Kasi minsan feeling mo tama yun, kahit mali na, kasi galing sa iyo yun. So we need to realize that hindi lahat ng idea ay galing mo sa atin. Because Satan can give suggestion in your mind. Okay? So the enemy can give suggestion in your mind. That's why you need to examine. Amen? Because all of us are mentally ill. Whether we like it or not, we are mentally ill, not literally, but when sin entered, yung ating mind, nakuramdam mo yan. So, nung una yung ating mind, tama mag-function. But when sin entered the world, and the world was broken, relationship was not perfect, your body is not perfect, except for Joy. Joy's body is perfect. But I believe sinisipon din si Joy. So, hindi rin perfect. Kasi sinusipon. But the shape is perfect. Like Pastor Brown. Sige na, mo tayo. Huwag para sa mga yan. Perfect ba? Praise the Lord. So, alam mo yun, when sin entered the world, everything was broken. Even our mind was corrupted. Amen? Kaya yung isip natin kung saan na pupunta yan. Yung takbo ng isip natin, grabe kung saan dinadala. Amen? So, meron ng mga may problem sa isip, grabe, pansin niyo yung mga naglalakad sa kalsada. Amen? Yung mga yan, kahit puro problema na hindi pa rin sila. Kahit puro basura na hindi pa rin sila. At maganda sa kanila, ayaw pa ng kausap pero may kausap. Nakakita na ngayon, mga mental problem, So, I must not believe everything I think. Because I need to examine. I need to test it from the scriptures. Kasi minsan may magandang suggestion na kaaway sa isip natin, pero hindi nagmamat sa Bible. Negative, maganda, or pangit, we need to examine. Kasi may magagandang dumamit sa atin, sa isip natin, pero hindi nagmamat sa Bible. So, everything na pumapasok ko sa isip natin, it should match the Bible. Kasi pwede lang iisip mo lang, dahil nag-isip mo lang yun sa sarili mo, pero hindi nagmamatch sa Bible. That's why it is so important na ang ating kong naiisip ay nakakalalim sa Bible. So there are many types of mind na meron tayo ngayon at yun isa-isay natin. Excited ba kayo mga kapatid? So meron mga tinatawag na mind na mga confused. So next slide. Confused mind. Sabi sa Deuteronomy 28:20, the Lord will send on you curses, confusion, yun na, and rebuke in everything you put your hand to until you are destroyed and come to solid ruin because of the evil you have done in forsaking Him. So nagpadala ang Panginoon ng confusion sa kanila. So yung kanilang mind confused. Meron din tinatawag na mga anxious at yung mga saradong isip mind. Sino mo naka-encounter na yung mga isip sarado? Ay, mga nag-explain mo sarado na talaga. Diba ikaw kasi mind talaga? Kulit ka mga mind. Sino hindi nakalaro na ng master mind? So iba-ibang mind. Merong green mind.
chapter 17, verse 3 to 4, give me, O God, a pledge to demand. Who else will put up security for me? You have closed their mind to understanding. Hindi na naman kita. Therefore, you will not let them triumph. Amen? Yung mga kalaban nila. Sinarapan ng Lord sa isipan nila. And religion can tap your mind, can block your mind. Dito na ako. Sarado na ako dito. Wala na nakakapasali. Kanda ko. Nakasenyo. Patay kung patay. Tinalakihan ko na to. Dito na ako mamamatay. Sarado yan. Nakakanda ko. Nakasenyo. Naka-welding pa. Yun naman, hindi pa welding pa pa. Ayan? So, meron din mga tawag na mga evil mind, yung restless mind, kung wala, lagi ka nagkakalala. Ecclesiastes chapter 2, verse 21 to 23. Sabi nito, for a person may labor with wisdom, knowledge and skill, and then they must give all their own to another who has not done for it. This is too meaningless and great misfortune. Verse 22. What do people get for all the toil and anxious striving with which they labor under the sun? All their days, their work is grief and pain. Even at night, their minds do not rest. This too is meaningless. Sino dito yung mind mo, hindi na nagpapahinga? Lalo na yung mga nagsasabong, mga isip niya kahit nakabigay, tumatakbo eh. Alam niyo po ba yung mga nagsasabong? Kahit po sa mga yan, tumatakbo mga kasi restless. Meron kang nagsasabong, na-aksidente po siya. Okay po, kung na-aksidente po siya, binuksan mo kasi masakit po niya. So patay na yung puso, pero yung brain, gumagalaw pa. Kasi active. Talagang marami. Alam mo yung mga nagsasabong. Gusto na, may ginagawa lagi, mga restless na mga yan eh. Kahit na refrigerator, inaayos nila, kahit ayos. Ayusin kayo refrigerator, lahat lang sila, inaayos nila eh. So yung mga nagsasabong nila, nakakalala eh. Kahit bisikleta, ayusin nila na. Kahit yung mga upo nyo sa bahay, ayusin nila. Mga restless mind, mapapansin natin. Mga example lang. Meron din yung mga deluded mind. Leviticus 5:4, deluded. Okay, mga rash, deluded. Leviticus 5. Or if anyone thoughtlessly takes a thought to do anything, whether good or evil, in any matter, one might turn this swear up, even though they are not aware of it, but then they learn of it and realize their guilt. Sabi pa rin sa Isaiah 32:4, the fearful heart will know and understand, and the stammering tongue will be fluent and clear. Ito po yung mga example ng mga mind. Sino po rito nakaka-encounter na rin ang doubtful mind? Okay? Yung mga lagi nagdududa, walang mangyayari dyan. Punta mo tayo ng business, ang delikado yun. Walang mangyayari. Di pa tayo ng church, sigurado ka ba? Walang mangyayari dyan. Punta tayo dito. Mapasal tayo, sigurado ka ba? Magaylo-gagay? Lahat na lang sigurado. Nakakainis yung laro eh. Yung may kasama natin nagdududa na lang. So nagpa-check up ka na ba? Sabi ka, pag-okay naman, hindi ka pa-okay. Sabi ka, yan ang condition naman eh. Tapos meron din unbelieving mind. So, ang dami ng klaseng mind. Meron din yung mga critical and suspicious mind, judgmental mind. This kind of mind always look for the bad. Yung mga critical, judgmental. Pero yung magaganda, hindi nila tinitingnan. Gusto na nila yung mga it always has to be critical instead of uplifting. May mind na hindi na encourage. Gusto niya lang, nag-critic. Ito pala na mangyayari sa'yo. Hindi ka na mag-improve. May mga ganun mind eh. Meron ako na-encounter na nagsisimula pa na ako mag-drums. Nagpa-practice ako 4 hours a day. Talagang natin. Siya, drummer din siya. Pinag-ilabihan ako. Huwag ka nagpa-practice. Feeling ko magagaling ka pa. Critical mind. So, dahil ganyan na ako, mas lalo nag-practice. After 4 years, pinataubo siya. Pero after 4 years, si Chuck Minor naman pinataubo. Ganun po pala kay Chuck Minor ang drums. So, ganun po pala kay So, ang dami-daming klaseng mind. Tapos sa Bible, meron din mga tinatawag mga troubled mind. Okay? Troubled mind. Sa Kings, chapter 6, verse 11. Sabi dito, and the guard stood and the man with his weapons in his hand from the south side of the house, the north side of the house, around the altar, and the house on behalf of the king.
meron din yung mga depraved mind, yung mga evil mind, dirty minded. Sino po rin yung naka-encounter na ng dirty mind? Madami ko ba? Sabi mo sa katabi mo, wala dito yan. Amen? So, corrupt mind, dirty mind, amen? Iniitak mo pala, akala mo may nasa sa'yo. Dirty mind po yun. Amen? So, iniitak mo pala, hinayin ka lang, akala mo, crush na sa kanya. Yun po ay mga dirty mind. Okay? 1 Timothy chapter 6, verse 5, sabi dito, and constant friction between people of corrupt mind, yun, nakurin ko si mind here, who have been robbed of the truth, and who think that godliness is a means of financial gain. Yan po ay mga corrupt mind. Meron din tinatawag mga sinful mind. Romans 8:7, daming mind. And the mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Meron din tinatawag na mga dull mind. Ganun ka na gano'n? Dull mind. Yung nakatan pa lang nag-stay nila. Sino po ito yun? Yung mga walang pakialam na mind. Bahala kayo sa ulo mo. 2 Corinthians chapter 3, verse 14. But their minds were made dull. Okay? For to this day, the same way remains with the old covenant is free. It has not been removed because only Christ is taken away. So their minds, people who don't believe, people who are unbelievers. At meron yung tinatawag, ito, nakasabi mga kapatid, ito yung isa sa pinakamatindi, blinded mind. Yan po ang isa sa pinakamatindi, kasi pag ikaw ay blind ka sa mind, yarin mo talaga dito. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. The God of this age, and He is the God of this age, is Satan. The God of this age, may sabi na po tayo, 1, 2, 3, go. The God of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. And who is the image of God? Is Jesus. Amen? So, at the time tao yun, they don't believe in Jesus. Sabi nila, Jesus is just a prophet. Jesus is not God. Jesus is only human. Hindi siya talaga Diyos. Those kind of thinking, pinline na ng tao yun. Because I believe Jesus is God. How many of you believe that Jesus is God? How many of you believe that Jesus is not just a prophet? He is the King of Kings. Amen nyo, mabarangay. How many of you believe that Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords? So pag pinakita ka away, pinline ka na, sasabihin, God na, ako po, lalo na ngayon yung Felix Manalo, ang dami nito. Ang dami nito ng Felix Manalo, at ito response nila. Paglabas nila lahat, gusto ka rin na namin, hindi ka na Diyos si Jesus. Just imagine, kasi nag-uwalas ka ng Felix Manalo, gano'n na agad na naman. Kaya, gano'n po matindi. Dahil may napanood na sila. And Satan can blind the mind of the before. Mas masaamon pa yan sa physical blindness. At spiritual blindness ay mas masahol pa sa physical blindness. Kasi po ang spiritual blindness, matindi talaga yan. Pwede mong ipapahamak yan. Pero yung physical blindness, pwede kang bulag dito, pero you can earn eternal life. Amen? At ito pa susunod, a corrupt mind. Ang daming mind na corrupt. 2 Timothy verse 3, chapter verse 8. Just as Janus and Jambres opposed Moses, so these men also opposed the truth. Men corrupted in mind and disqualified regarding the faith. So these are the types of mind na mababasa po sa Bible. And our minds are broken because sin entered the world. Hindi na naging perfect ang mind natin. That's why we need, because our mind is not perfect, that's why we need to pull down strongholds. That's why we need to submit our mind to God. Kanino po natin submit to Jesus Christ. We need to pull down strongholds because this is 24-hour battle in your mind. Alright, so number one key is don't believe lahat ng mga nakaiisip mo. Number two, I must guard my mind from garbage. The second thing to learn in this battle for mind is guarding your mind from garbage. Sino po naniniwala nito? Yung hard disk mo, nagkalawa ng mga virus yan, virus din ang lalabas. Alright? Okay. That's why kailangan yung mind mo din. Ang dami mga data, information, na nilagay ang kaaway dyan, nanood ka ng ano-ano, then binasa ka ng
may narinig ka ng ano-ano, and those are garbage na nilalagay ng kaaway sa isip natin. Kung ano-ano mga negative, na narinig mo, napapanood mo, that's why yung mind natin, corrupted. Well, so, I just want to give you a story. Meron akong kaibigan, nag-struggle siya sa kanyang sex life. Feeling niya lahat ng tao gusto makipag-sex sa kanya. Yun ang mahirap. Bakit po? Kasi at the age of 8 years old, pinanood siya ng pornography ng mga tito niya. Na siyempre bata pa lang siya. So nanood siya noon, mga gano'n. So kahit saan siya magpunta, kahit sino mga saludo niya, kahit teacher niya, tito niya, kahit katulong na nakita niya, iniisip niya, ang gusto lang na itong mga to is sex. Why? Because napanood niya yun. That is garbage. Ganun po hindi epekto ng isip natin na hanggang sa pagkabinata niya nadala niyo. Ang laki po ng factor pag ang mind natin hindi na review. And I have good news for you because this is a 3-week series. Sa pangatlong week, ang pag-uusapan natin how to have a renewed and transformed mind. Amen? So, first week pa lang tayo. So, 2 ways to guard our minds. Because I believe we need to guard our minds. Excited ko kayo mga kapatid. Konting pasensya na lang, matatapos na tayo. Amen? Pero hindi pa sa mundo ito, sa prinsipyo lang. Amen? Sa Philippians chapter 4 verse 6-8 gives us, binigyan tayo ng dalawang ways kung paano natin mababantayan ang ating isip sa mga garbage, sa mga garbage. Right? Philippians chapter 4 verse 6-8. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, dalawang bagay po ang in-stress dito. Ano po yun? Yung prayer and concentrated focusing. Na yung ating focus is i-focus natin kay Jesus Christ. Sabi nito, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, guard your hearts. Finally, ito po yung ating focus. Finally, brothers, whatever is true, what is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely,